ng Diyos, tayo po ay makakaupo na po. Parang iba yung narinig ko kanina habang tumatagal, lalo kang tumatanda. Parang iba yung sinabi. No? By the way, welcome po to Lighthouse Church. Welcome to Lighthouse Sundays and welcome home. Excited po ba tayo sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito? Amen. Okay, so nakaka-excite yung message today. Nga pala, hindi ko alam kung nasabi po kanina sa announcement. Next week po is the celebration of our Father's Day. Papapaaga po siya kasi pupunta kami ng Cebu next week. So we are not here. Kaya pagpaagahin natin. So sa mga tatay po dito, tatay lang po ha, hindi mukhang tatay, amoy tatay, hindi po. No, mga tatay lang po. We will celebrate Father's Day with you. So bawal po ang tatay na hindi naka-Amerikana. Hindi, biro lang po. Kahit anong suit po natin, basta let's give our best. Kasi ang araw na yon ay araw ninyo. Di ba? Kinakabahan na naman si Almira kanina. No? By the way, amen. Sige po, let's start the message today. So last Monday po, siguro marami sa inyo nabigla, hindi rin po kasi namin sinabi, my family and I went to Hong Kong to celebrate our wedding anniversary, no, and Gian's 3rd birthday. So maaga po namin sinelebrate kasi sa Disneyland pala, may bayad pag 3 years old na. Si Gianna ay mag 3 years old na po ng June 21. So we celebrated early at sinabay na namin para, kasi June 7 po is our 5th wedding anniversary. So, parang na-inlove na naman ako sa wife ko, no? So beautiful. So we celebrated, no? Salamat sa Lord for the opportunity, for His grace. Isa po sa highlight ng trip po namin sa Hong Kong was coming to Disneyland, no? The Hong Kong Disneyland na tinawag nilang the happiest place on earth, no? And we experienced and saw different Disney characters, okay? Princesses and superheroes. Yan, ganda. At sobrang magical, no? Mind-blowing, exciting, kahit nakakapagod. Okay? At pagpatak po ng 9 p.m., actually, sino po dito nakatry na pong nakapunta ng Disneyland? O Disneylabas? O Disney lang? O Disney lang, no? Hindi Disneyland, no? Isa po sa highlight ng Disneyland, okay, ay yung tinatawag nilang Momentus. Pag sinabing Momentus, yan yung ending nila, merong fireworks, okay, na ipapakita ang mga, magsasara yung castle, tatapusin ng buong Disneyland experience na tinatawag nilang Momentus, the presentation of all Disney characters with matching LEDs, fireworks, and water dancing. Okay? At habang pinapanood po namin nung Momentus na ito, okay, ipinakita, may part doon na ipinakita ang mga naging kahinaan, kapalpakan, pagbagsak ng mga Disney characters, no? Yung kumain siya ng ng siomai, hindi pala mansanas, okay, o kaya naman basta napakarami, pinakita lahat doon, yung may part doon na yung lahat ng mga Disney characters ay pumalpak, bumagsak, nagkamali. Okay, pagpapakita na lahat ay bumagsak, lahat may kahinaan, kahit princess, bida, at mga superheroes sila. Hindi sila exempted sa failure at sa destruction. Tama po ba? At alam nyo, habang pinagbubulay-bulayan ko yung nangyari, okay, katulad nila, minsan bilang mga Kristiyano at mga tinuring na anak ng Diyos, di ba? Tinan mo yung katabi mo, anak ng Diyos yan. Anak ka ng Diyos. Ganun na lang sabihin natin. Pag nagalit siya, di ba? Anak ka ng Diyos, di ba? Hindi yung pating, di ba? May mga ganun eh. Anak daw siya ng baby shark. Di ba? So, akala natin minsan, lahat kaya natin, lahat magagawa natin, lahat pabor sa atin, or imagination ng limit. Kumbaga automatic, dapat na yung pabor nasa atin, kasi nga, anak tayo ng Diyos. Totoo naman yun, kasi yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero, kailangan nating maintindihan na kahit Christians na po tayo, anak tayo ni Lord, leader tayo ng church, pastor ka, still, we are not indispensable. Okay, that's the reality. No? We are not indispensable. Pag sinabi nating indispensable, okay, ibig sabihin po niyan, it means essential, okay, hindi na pwedeng matanggal, di pwedeng magalaw, mawala, alisin, permanent, kailangan, exempted, o importante. Okay? At ngayong umaga po, okay, pag-aaralan natin ang buhay ng isang lingkod ng Diyos in the Old Testament, okay, named Eli, okay, na minsang ginamit ng Panginoon para gumawa ng isang malaking bagay para sa Kanya. Pero dahil sa isang matinding kasalanan at hindi pagsunod, binura ni Lord ang Kanyang buong pamilya sa plano niya. Last week, pinag-usapan natin
si Shamrock, tama po ba? Si Shamgar, no? The unknown heroes, isa sa judges. At ito, nabuhay rin siya nung panahon ng mga judges. At siya ay isang pari, no? So pag-aralan natin ang buhay ni Eli at ang kanyang buong pamilya. Basahin natin ang ating main text sa 1 Samuel chapter 3 verses 11 to 18. Let's read. And the Lord said to Samuel, "See, I am about to do something in Israel that will make the ears of everyone who hears about it tingle. At that time, I will carry out against Eli everything I spoke against his family from beginning to end." Kayo naman po, next. And said, "Samuel, my son." Samuel answered, "Here I am." What was it he said to you? Eli asked, "Do not hide it from me. My God deal with you, be it ever so severely, if you hide from me anything he told you." Last verse, sige po. So Samuel told him everything, hiding nothing from him. And Eli said, "He is the Lord. Let him do what is good in His eyes." So this morning po, allow the Lord to rebuke us. Sino pong excited ma-rebuke ni Lord? Hindi pala exciting ma-rebuke, no? Allow the Lord to speak to us and allow the Lord to change us. So allow me to share with you the message entitled, "No one is indispensable." Palakpak po sa Panginoon. Okay, let's pray. Father, we thank you for today. Ang ganda ng ginawa mo sa first service namin. Grabe yung kilos mo. And I pray, Lord, na mga anak mo today sa aming second service ay mai-experience at mas maganda ang kilos mo, Panginoon. I pray for a open heart, open mind, Panginoon, to receive your word today. And allow us, Panginoon, to really learn something today that will not just encourage us, but will empower us and change us, Panginoon. Bless this word into our hearts. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sino nga ba si Eli? At ano ang kasalanan ang nagawa niya at ng kanyang buong pamilya? Okay? So, sa mga hindi nakakakilala kay Eli, Eli in the Bible was a Jewish priest living in the days of the judges and serving God sa Tabernacle of Shiloh. So, siya po ay pare sa Temple of Shiloh, Tabernacle of Shiloh, a city near the hill country of Ephraim. Eli is best remembered for his blessing on Samuel's mother. Okay? Si Hannah, tama po ba? Si Hannah, hindi nagkaroon ng anak, nag-pray siya kay Lord, "Lord, bigyan mo ako ng anak at ibibigay ko siya sa iyo." So habang napipray siya sa Temple of Shiloh, doon siya nakita ni Prophet Eli, o Priest Eli, at sinabi, magkakaroon siya ng anak. Kilala na po natin si Hannah. Si Hannah ang nanay ni Samuel, si Samuel ang prophet na nag-anoint kay King David. So, familiar na po tayo, okay? So, meron siyang dalawang evil na anak. No? Yun ang description sa anak niya, evil na mga anak. No, yung mga anak naman natin makulit, pero hindi naman sila mga evil, tama po ba? Pero yun ang description sa kanila. Wala ba yung ice water? Mas maganda yung ganun, no? Yung yan, sige, sana tayo. Bakit nga ba tinawag na evil ang mga anak ni Eli? Evil kasi they violated the law of God by keeping and eating meat from the sacrifices that were not allocated to them. So may mga food na naka-offer sa altar, siguro yun, nagustuhan nila, hindi dapat para sa kanila, pero kinain nila. So this is against the law. Okay? Pangalawa, na mabigat na ginawa nila, hindi lang yun, they also had sex with the women who served at the doorway to the tent of meeting. Ibig sabihin, nakikipag-sex sila sa mga servant doon sa church, sa loob ng simbahan ng temple. So actually, narinig ito ni Eli, nalaman niya yung nangyari, yung kasalanan ng ginawa ng anak niya, pinagalitan niya sila. But the problem was, hindi niya sila pinahintong gawin yung ginagawa. So to make the long story short, hinayaan niya sila na ginawa yung kasalanan ginagawa inside the church. Dahil dito, galit ang Diyos, at dahil dito, pinutol ng Diyos ang line and call of priesthood sa kanyang pamilya at pinatay silang lahat. So nangyari po, merong gera, sumama sa gera yung mga anak niya, no, si Hophni and Phinehas,
at namatay po sila sa gera. At nung binalita kay Eli, napatay ang mga anak niya, nalungkot siya, sobrang lungkot niya. Pag habang naglalakad siya, nadulas siya, nauntog yung ulo, namatay din po siya. So nakakalungkot, tama po ba? Parang minsang mga ginamit ni Lord, minsang ginamit ni Lord sa malaking bagay. But then, sila ay namatay o pinatay ng Panginoon dahil sa kanilang hindi unrepentant heart. So, ang tanong ko po sa inyo, ano ang mga lesson na pwede nating makuha from the life of Eli and his family? Ang ganda ng mga itsura niyo, parang seryoso kayo, no? Medyo mabigat po ng konti itong part na ito, pero allow lang natin si Lord, amen, to rebuke us. Hindi natin ito madalas naririnig sa church, kasi minsan nakakatawa, ganyan. Pero I pray na this message will open our hearts and open our minds to the reality na nangyayari sa simbahan at sa mga Kristiyano. Are you excited? So lessons that we can learn from the life of Eli and his family. Number 1, God rejects a person who rejects him. God rejects a person who rejects him. The truth is, every day need nating magpa-guide, magpaayos, at magpalit kay Lord. May preaching ako dati, title niya SPG. Ang araw na ito ay Martes o Sunday. Striktong patnubay ni God ang kinakailangan, di ba? Kasi maaring merong masiselang tema. Lingwahe, karasan, sexual, tingin ka sa katabi mo, horror, di ba? Na hindi angkop sa isang disipulo ng Panginoon Diyos. So everyday need natin yun, di ba, na magpa-guide kay Lord, magpalit kay Lord. Napapalitan kasi minsan yung time natin na dapat kay Lord sa maraming mga bagay-bagay. At nakakalungkot lang na maraming Kristiyano, leaders at pastors, ganito po sila. Malaki ang papel na ginampanan ni Eli sa gawain ng Panginoon Diyos. Oo, pero it only tells us, listen to this, na kahit pagaano kalaki ang ginagampanan mo ngayon sa simbahan o gawain ng Diyos, kung hindi mo na siya pinipili sa araw-araw, God will reject you. Di ba ang ganda ng kanta ng Ben and Ben? Araw-araw pipiliin. Ay, di pala, mali. Mahiwaga. Sorry. Pipiliin ka. Di ba? Sino yan? No one is indispensable. Even the pastor. Amen? Example ko lang yan para mag-gets ninyo yan. So, mahiwaga, di ba? Pipiliin ka sa araw-araw. So, hindi mahalaga. Hindi ako yung pastor, hindi leader ako, hindi Christian ako. No, hindi pala ganun. Kung hindi natin siya pinipili sa araw-araw, God will reject us. Yung iba naman, ito pa, may nakita ko sa Facebook lately lang, sumikat ito, nag-viral ito. Sabi niya, alam mo, kahit hindi naman ako pala simba, alam naman ni Lord na mahal ko siya. Wow! For real? Diba? Alam ni Lord na hindi mo siya mahal. Tama? Actually, totoo naman na lagi tayong pipiliin ng Diyos, pero kung lagi mo na lang siyang nire-reject at hindi pinipili, wala siyang magagawa kundi i-reject ka. And that's the reality. Marami po yan. Marami example po yan sa Bible na mga tao, diba, na binigyan niya ng chance, binigyan niya ng pagmamahal, pinili niya, pero pinili nilang lumayo sa Panginoon Diyos at i-reject siya. So walang magagawa ang Panginoon kundi i-reject din sila. So nakakalungkot minsan, ito example minsan, di ba? Ilang Sundays na ang nireject mo na dapat para kay Lord. Di naman po ako against sa family day pag Sunday, tama po ba? Pero ano naman po yung isang oras lang na pag-attend ng church? Di ba? Yung 23 hours, bigay mo na yun kay Lord. Sa family mo, yung 1 hour lang sa church, bigay mo kay Lord. Tama po ba? At hindi lang naman sa pag-attend sa church, sa maraming bagay, no? Kasi nakakalungkot, baka marami naman sa atin, di ba? Parang, Lord, bakit marami akong prayers na nire-reject mo? Tanungin mo, baka ilang beses mo na rin nireject si Lord sa buhay mo. Amen? So that's the first lesson. God rejects a person who rejects Him. Pangalawa, God will look for a better person who will comply with His plan and standard. Litin ko, God will look for a better person who will comply with His plan and standard. So very promising po ang career ni Prophet Eli. Prophet Eli was a great priest. Originally, kapag sinabing priest ka, dapat ipagpapatuloy ng kanyang angkan ang ministry. So meaning yung royal line of priesthood
magtutuloy sa pamilya niya. For example, nung namatay po si Queen Elizabeth, tama ba? Sino po ang sumunod na king? Si King? Ano pangalan ni King? Nakalimutan ko na. King Charles. At ang tawag doon, royal bloodline. Hindi pwedeng maging hari ang hindi parte ng kanilang dugo o parte ng kanilang pamilya. Parang sa amin po, example, di ba? Si Bishop John, wala na pala si Daddy dito. Dito kanina eh. Tuturo ko sana. Si Bishop David pala yung nandyan. Okay lang kayo dyan. Gandang date, no? So, ano ba nangyari, no? So, parang sa amin po, no, si Daddy ay pastor. Tama po ba? Bishop. At sa amin po ay nagpatuloy ang calling. So marami sa amin, si Pastor Irene, ako rin, pastor din po ako. At I believe, even yung mga apo namin, di ko lang alam kung sino sa kanila, ang dami nila eh. Di ba? I believe, magpapatuloy ang ministry. Pero, pag kami ngayon, nagloko kami, pwedeng putulin ni Lord yung calling ng pagpapastor. Amen. Tama. I agree. Amen. Namiss kita, Uncle. Salamat sa Lord, buhay ka pa. No? Napakabuti ng Panginoon Diyos. Amen? Pero dahil hindi compliant sa plan at standard ni Lord, pinalitan at tinanggal niya sila. Okay? So ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, huwag mong ipagmalaki yung galing mo sa Diyos at sa church dahil kaya kang palitan ni Lord ng mas magaling sa'yo na compliant pa. Alam mo, may naririnig ako dati, sinasabi niya, hanggat nandito ako, walang makakapalit sa akin. Wow! Sana all. Oh, indispensable. Di ba? Pero alam mo, nagulat ako after niyang sinabi niyan, tinanggal siya ni Lord. Ako na-realize ko, minsan kasi ganun tayo, di ba? Hindi, Christian ako. Alam mo, importante ako sa church, hindi ako pwedeng tanggalin sa church. So, di ikaw na. Di ba? Kaya na-realize ko, hindi pala ganun. Alam mo, kahit gaano pa kalaki ang trabaho mo sa church, gaano ka kagaling, gaano ka kaganda, mayroong pang mas magaling sa'yo na pwedeng ipalit ni Lord. Amen. Kaya nga privilege eh. Kaya nga ako sa totoo lang, yes, we are pastoring this church, pero 'di ba hindi ako pastor talaga dito. It's God who is pastoring this church. At anytime sabi ko sa sarili ko, Paul, anytime pwede kang tanggalin ni Lord diyan. It's not hindi mo yan position. Nilagay ka lang ni Lord diyan, pwede ka niyang tanggalin. So wag nating pagmalaki yung mga bagay na meron tayo. We don't serve and love God according to our standards, but according to His standards. Kasi nangyari, nag-ooperate yung church, no, yung tabernacle, pero gumagawa sila ng kasalanan inside the church. So merong instruction si Lord, may standard si Lord dapat ginagawa, pero hindi na nila ginagawa. Di okay lang to, malaga may service naman tayo, okay lang to. Gumagawa na sila according to their standards. Kaya alam mo, nakita ko po, mas mainam na ipagmalaki yung pagsunod mo sa Diyos kaysa paglilingkod mo sa church. Minsan dahil mayabang na naglilingkod sa church, alam mo, 3 service akong tumutugtog. Awas magugulat ka, may pinapagawa si Lord sa kanya, hindi man niya ginagawa. Diba? Daming ganun. No? Kaya nga, mga workers natin dito, no one is indispensable. Ibig sabihin, nagsaserve ka sa church, hindi ka natitirahin ng kaaway. Diba? Ang pinakamagandang ipagmalaki natin yung sumunod tayo kay Lord. Lord, diba, sa pinagawa ni Lord sa family mo, sa career mo, sa buhay mo, sa love life mo. Diba? Pangatlong lesson na pwede nating makuha, and this is the last, is God will judge a person who deliberately keeps on sinning. God will judge a person who deliberately keeps on sinning. So madalas kasi bukang bibig natin, naririnig natin to sa Facebook, sa social media, God is love. Alam ba, mahal tayo ni Lord. Kahit anong gawin natin, kising laki man di ba, ng barko ang kasalanan mo, sing laki naman ng dagat ang pagmamahal ng Diyos. True. Totoo naman 'yun. Hindi ko naman sinasabing mali 'yun. Napapatawarin tayo ni Lord. Katangian niya ng Diyos. Pero gusto ko malaman ninyo na part ng katangian ni Lord is He is also the God of justice. Kaya sino po dito, aamin kayo, may times nararamdaman nyo pinapalo kayo ni Lord. May times nararamdaman nyo pinaparusahan kayo ni Lord. Kasi hindi lang siya God of love eh. Kaya nung in-explain nga sa amin yun, nakakalungkot, maraming Kristiyano sa Bible school, malaki-laki ng ulo, love, tapos yung justice ang liit. Hindi masyadong in-emphasize, grabe yung grace, grabe yung love, pero yung justice hindi masyadong tinuturo.
Caricature ang tawag doon eh. Kaya ang explanation sa amin, pantay-pantay si Lord eh. No? Yung pie, tama ba yung pass? No? Dinowing nila, bilog, tas pie. Love, pantay si Lord eh. Love siya, justice siya, grace siya. Amen. Okay? Yun nga, hindi dahil hindi lang siya God of love, but He is also the God of justice. Kaya maganda i-assess natin ang ating mga buhay. Ano ang mga kasalanang paulit-ulit ko nang ginagawa? Nakakalungkot yung iba, yung sin, dinefine nila as weakness. Ay, pasensya na ka na sis, kasi minsan talaga weakness kayong magsinungaling eh. Di ba, napapansin niyo yan, mga disciple natin o ibang mga Christians, alam mo, weakness ko kasi yung yung ganito eh, yung lagi na akong late, weakness ko na yung ganito, yung parang yung sin, dinidefine na lang, pinapaliit, ginagawang weakness. Ang tanong, weakness nga ba siya o habitual sin na? Di ba? Kaya nga makakapagtago tayo sa tao, sa pastor, sa leader, pero hindi tayo makakapagtago kay Lord. At remember, eto pa ang malala. Yung iba, do not judge me, only God can judge me. Are you sure? Alam mo ba, pag babasahin natin ng Bible, narinig niyo yan, yung mga sinasabi nilang ganyan? Alam mo, pag binasa mo ang Bible, lahat ng ginudge ni Lord, malala ang balik. Kaya makinig kayo sa akin, pag may nag-judge sa'yo, may nag-rebuke sa'yo na tao, dapat masaya ka na doon. Kasi nire-rebuke ka muna ni Lord sa tao, kasi pag hindi ka nakinig doon, pambihira, only God can judge me. O ito, ginudge ni Lord, pinatay buong pamilya. Bakit? No one is indispensable. Amen? Matindi ang judgment ni Lord. Dahil sa paulit-ulit na pagkakasala ng anak ni Eli, pinabayaan naman niya, hinukuman sila ng Diyos. Isang matinding paghuhukom na naranasan po nila. Tanong ko po sa inyo, nararamdaman niyo po ba minsan na parang nire-reject ni Lord yung request mo sa Kanya? O yung parang, Lord, parang I felt something na parang there's off, parang nare-reject ako, Lord. Ngayon, pag nakaka-experience kayo ng ganyan sa buhay natin, maganda, check your life and your priorities. Baka naman maraming beses din sa buhay natin, nire-reject natin si Lord. Amen? Pangalawa, yumayabang ka na ba na akala mo ikaw lang ang kayang gamitin ni Lord? Well, minsan ganun tayo, di ba? Hindi, kung wala ako dito, hindi ako walang ano dyan, di ba? Kung wala akong nagki-keyboard, hindi pangit yung sound system dyan. O, di ka na, di ba? Check your heart and attitude kasi pwede kang palitan ni Lord anytime. Lagi nire-remind ni Lord sa akin na pwede kitang palitan anytime. I always remind myself. Kaya I always walk in the grace of God. I always give my best. Weakness pa ba talaga yung nagagawa mo o habitual sin na pinabayaan mo na? Kapatid, judgment is coming. Sabi mo sa katabi mo, itigil mo na yan. Huwag niyong sasabihin sa akin yan kasi hindi na ako magsasalita. Amen? Sabi mo sa kabila ulit, tigil mo na yan. Ngayon, anong sinasabi ng mga tatlong bagay na ito? Sino po amin sa akin dito na mabigat yung mensahe? Tama ba? Parang it's not conventional message. Hindi siya laging naririnig natin. Pero this is the reality. Pero don't worry. Hindi pa tayo tapos. Okay? Kasi pag-aaralan naman natin, ano ang gagawin natin para maiwasan natin ito. Amen? This shows us that no one is indispensable to God. Pastor, priest, prophet, di ba? A normal person, lahat tayo pantay-pantay sa Panginoon Diyos. Kaya wag nating iyabang na Kristiyano tayo. Alam mo, Kristiyano ako eh. Hindi, leader ako eh. Hindi, worker ako eh. Because if you reject Him, hindi naging compliant sa plano at standard niya, and continuously sinning, judgment will come on you. Hindi ka ligtas sa paghuhukom ng Diyos. Mahal ka ni Lord, yes, pero hindi niya masikmura ang kasalanan. May kasabihan nga tayo, God loves the sinner, but He hates sin. So basahin natin anong sinasabi ng Romans chapter 11 verse 24. Let's read. Ito ngayon ang tanong ko, sinasabi ko bang bumagsak na ang Israel at wala silang pag-asang makabangon? Siyempre, hindi. Dahil nagkasala sila kaya nagkarating ang kaligtasan sa mga Gentiles. Nangyari yon para mainggit ang mga Jews sa kanila. Next verse kayo po.
Ngayon, para sa Gentiles naman ang sasabihin ko, as long as ako ang apostle para sa mga Gentiles, ipagmamalaki ko ang trabaho ko. Sana sa ganitong paraan, mainggit ang mga kababayan ko para maligtas ang ilan sa kanila. Next verse. Verse 16, kung inalay ng Diyos ang mga ugat ng isang puno, kanya rin pati ang mga sanga nito. Pinutol lang ilan sa mga sanga ng olive tree para ikabit sa punong ito at ang isang sanga ng iligaw na olive tree. Ikaw na Gentiles, ikaw yung ligaw na sanga ng olive tree. At ngayon, nakikishare ka sa matibay na spiritual life ng mga Jews. Next. Grabe yung word, huwag kang mayabang, sabi niya. Totoo yan, pinutol sila dahil wala silang faith. Pero ikaw, nakakabit ka pa rin dahil sa faith mo. Kaya, wag kang magyabang. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang magyabang. Instead, matakot sa Diyos. Kung pinutol ng Diyos ang mga natural na sanga, yung mga Jews, ikaw pa kaya? Pwede niya rin gawin yun sa'yo. Mhm. 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 Grabe. Ang last verse, kung pinutol ng Diyos ang mga sanga ng ligaw, na olive tree at kinabit sa original na olive tree, kahit hindi yung natural na sanga, lalong mas kayang ikabit ulit ng Diyos ang mga original na sanga na pinutol niya sa olive tree. Explain ko po ba? Malinaw. Grabe no? Ganda. Ganda ng mensahe. Malupit ang Diyos pero mabuti rin ang Diyos. Ngayon, knowing that no one is indispensable, what to do then? Anong dapat nating gawin? So, ilan ba to? 5 po ito, tapos na po tayo. Number 1, we must continue in the mercy of God. Knowing that no one is indispensable, dapat lumakad tayo in the mercy and grace of God. Alam niyo po, kahit anong performance level at tagal mo na sa Panginoon at sa paglilingkod, hindi yun counted bakit kanya ililigtas at pagpapalain. Nakakalungkot kasi maraming tao akala nila ganun. Di ba? Hindi, pastor ako, naglingkod ako. Maganda naman yung mga bagay na yun. Pero, hindi yun yung basihan ng Panginoon. Bakit niya tayo pagpapalain at ililigtas? Kaya niya tayo ililigtas, kaya niya tayo gagamitin, kaya niya tayo pagpapalain, ay dahil sa sukdulang biyaya ng Diyos. Amen? Bakit ka meron ka ngayon? Hindi dahil nag-work hard ka lang. It's because of the mercy of God. Alam mo, ibabasahin ako, may nakita akong post kanina sa Facebook. Sabi niya, meron isang lalaki nag-post na, graduate siya, matalino, daming mga awards. So may nag-comment, sabi ng comment, sana all po, grabe talaga si Lord magbigay, no? Sobra-sobra, sana ako din po ang susunod. Alam mo, nag-reply yung lalaki doon sa post niya, ay, di po galing kay Lord yan. Galing po yan sa hard work ko. Hehehe. O di ikaw na. Alam, minsan nakakatawa to, pero minsan ganyan tayo eh. Diba? Parang, I work everything, kaya ako nandito ngayon. Alam mo, sabi nung nag-comment doon, sabi niya, di wow, sabi nung nag-comment doon. Oh, tas alam mo, sabi niya, alam mo, ako naniniwala ko kahit anong klaseng hard work mo yan, once na kinuha ni Lord yung buhay mo, walang kwenta lahat ng pinaghirapan mo. Naniniwala ba kayo, isang bagyo lang kayang sirahin yung bahay mo? Ang dami ko nakikitang ganun eh. Kaya alam mo, wala tayong may pagmamayabang kay Lord eh. We are all walking in the grace of God. Kaya nga, continue in the mercy of God. Diba? Every day, the best thing to do, Lord, salamat sa bahay na to, Lord. Yes, naghirap ako dito, Lord, pero kung hindi dahil sa grasya mo, hindi ko makukuha to. Lord, thank you sa akin na meron ako. Lord, thank you sa business na meron ako, Lord. It's all because of your grace. Grace and mercy lang ni Lord, kaya ka meron ng buhay mo ngayon. Palakpakan pa natin ang Panginoon.
dahil no one is indispensable, edi mag-continue na lang tayo sa grace ni Lord sa buhay natin. Pangalawa, we must keep away from arrogance. Okay? May kasabihan tayo, okay, no one o ignorance of the law excuses no one. Tama ba? Hindi pwedeng pag may LTO, tapos hindi ka naka-seatbelt at wala kang passport ka ako naman, lisensya. Ay, sorry sir, hindi ko pa nabasa sir eh. Minsan ganun, di ba? Pero wala pong ganun eh. Kahit hindi mo alam yung batas, kung batas siya, kailangan mong sundin. At pag lumabag ka, kailangan parusahan. Hindi dahil hindi mo alam yung batas at lumabag ka, exempted ka na. Same din sa Diyos. Kaya napaka-importante ang pag-aaral ng Bible. Ano niyo po sa church, ang ginagawa lang naman natin, nag-aaral ng Bible, tama po ba? And through preaching of the Word of God and teaching of the Word of God, tinatama tayo ng Panginoon Diyos. At hindi totoong sapat na ang pag-attend sa church at di na kailangang magbasa at mag-aral ng Bible. Kasi marami nagsasabi, ganun, okay lang daw eh. Sa Bible kasi makikita natin ano ang dapat at hindi dapat ayon sa Diyos. Bakit? Kasi wag nating gawing basis of truth ang opinion ng tao. Ang basis of truth natin lagi ay ang salita ng Diyos. Nakakalungkot, maraming tao, pinapakinggan nila yung mga influencers. Na it's okay, ganitong gawin natin, mga momshies, mga daddish talaga, dadshish, dadshish ba? Popshi Greg, may teacher kaming gano'n ni Popshi Greg. Diba? Pero dapat ang laging basis of truth natin, ano bang sinasabi ng Word of God? Ano bang sinasabi ng Panginoon Diyos? Diba? Asawang babae, marami sa Bible yan. Asawang lalaki, marami sa Bible. Maging isang mabuting anak, marami sa Bible po yan. Paano mag-succeed sa buhay, marami po sa Bible yan. Ang basis of truth natin lagi ay salita ng Panginoon Diyos. So, number 1, we must continue in the mercy of God. Number 2, we must keep away from arrogance. Number 3, we must remain obedient and compliant, particularly to the instruction given to the church. So tayo po lahat, God has planted us to a church. At in your part, it's Lighthouse Church. So God has planted us in this local church. At bilang disciple ni Jesus, we must remain obedient and compliant to His instruction to the church. So ano nga ba ang instruction ni Lord na dapat ginagawa ng isang local church? Unang-una, giving our tithes and offering. Utos ni Lord yan. Kaya nga sa church, we are giving our tithes and offering, and your tithes and offering is being used para mag-work at mag-operate ang Lighthouse Church. Tama po ba? So yung binibigay natin, yun ang dahilan, ba't naka-aircon tayo? Bakit meron tayong maayos na nirerentahan na church? Nagigets po natin? So it's an obligation. So we must be obedient and compliant. Ano pa? Commitment to fellowship. Kaya nga sabi ng Bible, huwag tayong humintong mag-fellowship together. Kaya nga every Sunday, anong ginagawa? Nagsa-Sunday service tayo. Dapat uma-attend tayo ng connect groups. Ano pa? Winning souls, make disciples. Ano pa? To love, to protect, and to pray for our brothers and sisters. Alam mo, Pastor, sobrang minahal ko na yung sister natin sa church. Na in love na pala, di ba? It's more than that, di ba? Pero sana sa church natin, hindi tayo, di ba, hindi dapat tayo, yung inaaway natin, no. Isang itinuturo ng salita ng Diyos, dapat we must love, protect, and pray for our brothers and sisters. Amen? Ano pa? Submit to church authority. Ano pa? Support the vision and mission of the church. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon doon. At pang-apat, we must celebrate our salvation. We are saved by grace through the death of Jesus. And every single day, God is saving us. Sino pa naniniwala, every day nililigtas tayo ni Lord? Diba, niligtas ka ni Lord sa family mo, niligtas ni Lord yung trabaho mo, yung business mo, diba? Yung niligtas ka ni Lord sa sakit at karamdaman, sa isang particular na experience sa buhay. At alam mo, nakita ko, pinakamagandang gawin, don't celebrate your success.
Anong dapat natin gawin? Celebrate God's saving power in your life. Minsan, di ba, ang ganda-ganda ng ginagawa nila, nangyayari sa business ko. Hindi. Kaya kagumanda ang business mo kasi sinave ni Lord yung business mo. God is saving us always. God is saving our careers. God is saving our families. Amen? But knowing that we are not, saan na tayo? Yun. Salamat Lord kasi niligtas mo ako. Salamat Lord at ligtas ako. Gandang prayer yun every day. Lord, thank you for saving me. Pangalawa, Lord, thank you because you always save me every day of my life. And last but not the least, sino pong may natututunan ngayong umagang ito? We must serve the Lord. The best thing to do, knowing that no one is indispensable, we must serve the Lord. Ano niyo po, ministry and service are just a byproduct of the overflowing love and grace we receive from God. Kaya tayo nang serve kay Lord, kaya tayo naglilingkod, kasi mayaman tayo sa biyaya niya. Kasi minahal tayo ni Lord. At hindi tayo maglilingkod para sabing exempted tayo sa trials o sa judgment ni Lord. Hindi ko nga makalimutan yung kinikwento ko lagi to, nung time na dumaan po ang pamilya namin sa pinakamatinding pagsubok of our lives. At nung time na yon, umalis na po sina daddy sa Pugaro noon kasi wala na rin kami pambayad kasi yung pambayad dapat doon, ibabayad na lang namin sa mga gamutan ni Daddy Bishop. At nalala ko nung time na yon, hindi ko makalimutan yun, hindi ko makakalimutan yung oras na yun. No? Doon kami sa ando kami sa bahay, sabi ko, Mami, dito na kayo tumira sa bahay. Tapos, hindi namin sinabi sa marami to, pero sa totoo lang, halos wala na kaming makain noon. Dumating pa sa point na si Mami Telma parang halos mababaliw na siya sa dami ng gastusin. Alam niyo yung gano'n, yung hindi mo na siya makausap. Yung talagang grabe yung pinagdaanan po talaga namin. At hindi ko makalimutan yung time na yun, sabi ko kay Mami. Sabi ni Mami sa akin, kinausap ko si Mami, Mami, dito na tayo. Restart tayo ng buhay. Alam mo, sabi ni Mami sa akin, anak, sanay naman tayong maging mahirap, sanay naman tayong maging mayaman. But we will not stop serving the Lord. At alam mo, doon ko na-realize, kasi minsan, di ba, ang sarap, nakaka-proud na nakaibang bansa ka dahil nag-serve ka kay Lord, tama? Ang sarap na nakaroon ka ng sakyan, ng bahay, ng lupa, kasi nag-serve ka kay Lord. Pero para sa akin, it's not the best testimony. Alam mo, best testimony of my life is when we are in the most downfall moment of our lives, and yet, we still serve the Lord. Sabi ko, that's the best part, na kahit napatanong ba kayo minsan nun, bakit sa dami ng pwedeng makovid, ba't si Bishop dyan pa? Bishop yun eh. Amen? Bishop. 40 years serving the Lord. Nagpagaling ng maraming sakit ginamit ni Lord. Pero yet, it only shows us that no one is indispensable. Even the Sagawinit family. Alam nyo, katulad po ninyo, na dumadaan sa pagsubok, dumadaan din po kami. We've been there. And we are experiencing also that same experience. Pastora Rina, yung family rin po niya, mama po niya. No one is indispensable. And yet, we never stop serving the Lord. Hindi ko makalimutan, Pastora Rina, yung kinikwento mo sa akin. Nung time na yun, sabi niya, Lord, parang ayoko nang mag-serve sa'yo. Nalala ko yun eh. Parang nasa verge siya na, kasi nga, nasa hospital yung nanay niya, kung mag-work na lang ba siya sa labas para makapag-provide sa family. Pero that time, she decided, kasi rin siya, challenge na rin siya sa family na wala siyang naitutulong financially. But she never stopped serving the Lord. At nung time na yun, she decided, sabi niya, Lord, whatever happens, I will serve you. At nakakagulat, Bas, ilang months after that, God gave her a work na ngayon ginagamit ni Lord not just to bless her family but also to bless the church. And also Gianna, always. Alam mo, whatever happens, we must serve the Lord. Knowing that we are not indispensable, dapat mas lalo tayong maglilingkod sa Diyos.
Alam mo bakit? Kasi isang karangalan ang maglingkod sa Diyos sa hirap o sa ginhawa. And sickness and in health, we will serve the Lord. Amen? Pinakamalakas mong palakpak sa Panginoon. Tatapos na po tayo. Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Ganda ng sabi niya sa verse na ito. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only who does the will of my Father who is in heaven. Sabi niya, sa araw daw ng pagbabalik niya, sa second coming, sabi niyo, maraming magsasabi sa akin, Lord, di ba nag-prophesy kami sa ngalan mo? Di ba nakapagpalayas kami ng demonyo? Nakapag-perform ng miracles? Ibig sabihin, yung mga taong ito ay mga Kristiyano, mga naglingkod sa Lord, gumawa ng malalaking bagay. Pero alam mo sabi ni Lord, sabi ni Lord dyan sa 24, 23, pero sasabihin ko sa kanila harap-harapan, face to face, hindi ko kayo kilala. Malis kayo sa akin, mga makasalanan kayo. Why? Because they never ask God for forgiveness. May mga kasalanan na paulit-ulit na ginagawa na hindi inihingi ng tawad sa Panginoon. Mga kapatid, nasa endgame na po tayo. Nag-series tayo lately, di ba? The second coming of Christ. Nasa dulong-dulo na po tayo. Ang gulo-gulo na ng mundo everyday. Pag nagtitingin ako ng Facebook, ng YouTube, grabe, palala ang gera. Anytime pwedeng sumiklab ang gera. Alam niyo po ba yun? Anytime. Hindi dapat tayo matakot because it only shows that really God is coming very soon. At isa sa pinakamasakit na part ay yung akala mo babalik si Lord para sa'yo. Pero sasabihin niya harap-harapan, hindi kita kilala. Hindi ibig sabihin ng church po tayo ay ligtas na po tayo. Kaya nga starting today, sabi ko nga, okay, let us continue in the mercy of God. Lord, thank you for your mercy. Thank you for your grace. Thank you for your goodness. Hindi tayo exempted sa utos ng Diyos, kaya spend time reading His Word. Maging obedient at maging compliant. Let us serve God faithfully sa hirap, sa ginhawa, amen, sa sakit, at sa kagalingan. Naghahanap ang Diyos ng masunurin at tapat na maglilingkod sa Kanya until the very end. Palapakan pa natin ang Panginoon. Tatayo po tayong lahat. And today we're gonna sing this song. Let's just allow the Lord to minister to us through this song. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mga pinakamalakas, sabihin po natin sa Diyos, we sing. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti mapakailanman. Kahit ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Siyang gabay sa kasakitan, nariyan na sa gitna ng kadiliman. Sige po, uwitin natin ang Diyos. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Sige, taas mo kamay mo, sabihin mo sa Diyos, sing. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y
Una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa oras na ito for opening our eyes and opening our hearts. Lord, tanggalin mo yung mga yabang sa aming mga puso, Lord. Sometimes we tend to celebrate our victories, yung mga, kung ano yung nagawa na namin. Nakalimutan namin, Lord, it's all because of your grace. Lord, meron kami ngayon ng meron kami. We have this kind of life that we have now because we are living in the grace of God. And we thank you, Lord, for that grace. That grace will sustain us. That grace, Lord, will be siya ang tutulong at gagabay sa amin, Lord, para mapagtagumpayan namin at magkaroon ng victorious life. Lord, patawad po kung minsan kinukuha namin. Akala namin kasi Kristiyano kami, kaya kami pinagpapala. Kasi sumusunod kami, may ginagawa kami. No, it's all because of your grace. Lord, thank you for today. Malinaw sa amin, Lord, no one is indispensable. But one thing is for sure. Mga kapatid, ito ang pangako ng Diyos. God is good all the time. And all the time, God is good. All things work together for good to those who love God. Salamat po sa mensahe mo, Panginoon. Ito pong aming samang dalangin. In Jesus' name we pray.